Magsabi kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsabi kayo sa Panginoon, buksan daigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin kanyang pangalan, payag ang kanyang pagligtas sa lahat ng panahon. Magsigawi kayo sa Panginoon, isang bagong pahagitin. Magsigawi kayo sa Panginoon, sa daigdigan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa unang araw tayo ng buwan ng Marso. Sabado ng ika-70 linggo ng karaniwang panahon ng unang taon ng ating liturhiya. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kainal sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon manakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ay dapat mamuhay ayon sa paghahari ng Diyos. Pero dapat matulad tayo ng gaya ng isang bata sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Kaya sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala at napalayo sa paghahari ng Diyos at lumihis ng daan sa ating buhay, pananalig sa ating Panginoon at nagkasala. Dumulog po tayo, sumayong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may saloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong kinalulugdan sa panggitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipiniilalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng 5 pandamdam at binigyan pa rin ng pang-6, katalinuhan, at pang-7, isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan
ang nagdaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang mga tao ng dila, mga mata at tainga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuruang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao, at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang, at ipinahintulot niya na ipagkapuri nila ang magpakailanman ang kanyang mga kahangahangang ginawa, upang papurihan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral, at ipinamana sa kanila ang kautusan na nagbibigay buhay, at nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman, at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan. Ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan, at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong gagawa ng masama," at ibinatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao, at walang nalilingid sa kanya na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganun din siyang nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nanginan, nawawala at nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man na kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat na kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya.
At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ang atin pong tema sa ating mga pagbasa ay tulad ng mga bata. Kapag iniisip po natin at atin pong sinusuri, ano ba ang pagkabata? Hindi po natin kaagad maunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon na upang makapasok sa paghari ng Diyos o sa kaharian ng Diyos, kailangang matulad tayo ng isang bata. Una sa lahat, ang bata ay kulang pa sa kaalaman, kulang pa sa pagpasya ng tunay at sa kahit anong kultura, kahit anong maunlad na kabihasnan, ay hindi masabi na ang bata ay siyang magtuturo, ay siyang manguna, ay siyang magkaroon ng modelo sa patakaran. Pero sa ating mga pagbasa ngayon, tulad ng isang bata, ay nagkaroon na ng isang panibagong paningin sapagkat ayon pa sa ating unang pagbasa, sa aklat ng karunungan ni Ben Sirach, ay kailangan na malaman natin na mula lang tayo sa alikabok. Ngunit ang Panginoong Diyos ay nagbigay sa atin ng karunungan upang marunong tayo magpasya. Ano ang tama, ano ang mali. At kailangan na maghahari tayo sa lahat ng nilikha. At ito ang pagpapahayag ng ating pagiging iba na tayo ay imahin o larawan ng Diyos. At dahil dito, ipahayag natin paano ang Diyos mamahala sa lahat ng nilikha upang ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan ay siyang mapahayag ayon pa sa ating salmo ngayon, 102, na kung saan makita po natin na ang buhay ng tao ay parang damo lang, parang alikabok lang, parang kung anong mga nilikha. Pero ito ay binigyan ng Diyos hindi lang ng karunungan, binigyan din ng kapangyarihang magmahal o umibig. At dahil dito, kakaiba ang tao. Pero pag ganun, ano ba ang pagkabata? Pag ang tao na may sapat na edad, may sapat na paghubog, ay magkaroon na ng tunay na pagpasya sa buhay. Pero ang ating Panginoon kakaiba ngayon. Alamin natin ang ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 10, verso 13 hanggang 16, ay isang tagpo na kung saan ang ating Panginoon ay nagsabi sa mga apostol na ganito ang mangyari sa Kanya. At ang mga apostol, nagkaroon ngayon ng isang pag-isip, sino ang dakila? Pagkatapos doon, kumuha siya ng halimbawa na kailangan matulad sa isang bata. At ngayon, nagpunta siya sa isang lugar na kung saan naroon yung mga nanay o mga magulang, dala-dala ng kanilang mga bata dahil nalaman nila ng ating Panginoon ay mapagmahal sa mga bata upang itong mga batang ito ay basbasan o pagpalain ng Panginoon. Pinagbawalan naman sila ng mga apostol. Dahil ang mga apostol ay una sa lahat sarado na mga Hudyo at para sa mga Hudyo, mayroon po silang una sa lahat tradisyon. At sa kanilang tradisyon, lahat ng tao ay ipinanganak na may karumihan. Ibig sabihin,
Lahat tayo, ayon pa sa tradisyon ng mga Hudyo, pinanganak na may bahid sala o may karamihan. Mabasa po natin yan sa Salmo 51, versikulo 5. Kaya ang mga bata ay tinuturing na may karamihan din at kailangan na sila linisin muna upang sila lapitan ng isang rabi o guro. Ang ating Panginoon na isang guro o rabi, at dahil doon, hindi basta-basta lapitan ng isang tao na tinuturing na master o rabi o guro. Pero ang ating Panginoon, Kanya pong binaliktad ang lahat. Una, sinasabi niya na matulad ng isang bata. O sa salita ng ating Panginoong Hesus ay como iludim. At itong como iludim ay para sa ating ebanghelyo ay nasa koinoko na Griego, sa koinoko na Griego, sampadya, tulad ng bata. Na salin naman sa Latin, sicut pueri, o like children, o sa ating salita, tulad ng isang bata. Kapag katulad ng isang bata, ano po ang kahulugan ng kaharian ng Diyos? Kaharian ng Diyos o ayon pa sa salita ng ating Panginoon ay Malkot Elohim o sa salita na koinoko na Griego ay Basilia to Theo. At itong paghahari ng Diyos, una sa lahat, number 1, ay siyang pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay puspos ng kanyang pag-ibig at habag at awa at lahat ng katangian para ang tao ay kanya pong napahayagan ng kanyang walang hanggan o labis o na pagmamahal sa tao at dahil dito isang mabiyaya na pag-ibig na Diyos lang ang makapagbigay. Hindi karapat-dapat tayong mga tao, hindi karapat-dapat sa ganyang pag-ibig, pero iyon ang binigay ng Panginoon. Nilikha tayo ng kanyang kawangis, nagkasala tayo dahil sa pagpasya ng tao, nagkatawang tao ang ating Panginoong Diyos upang tubusin tayo at ibalik sa atin ang pagiging imahen ng Diyos sa pamagitan ng ating Poong Hesus Nazareno. Pangalawa, na itong paghahari ng Diyos ay ang pagtanggap ng malugod sa kapwa. Lalo na pagtanggap ng malugod sa Diyos sa ating mga puso, sa ating budhi o konsensya, sa ating isipan, sa ating kaluluwa o sa ating buong pagkatao. Itong pagtanggap ay bahagi din sa pagtanggap ng lahat ng klaseng tao. Matanda man o bata, tanggapin ang lahat. Pero kaiba po pagtingnan po natin sa ganitong punto de vista na pagtanggap. Sapagkat ang mga bata mas madaling tumanggap kaysa mga may edad na. Dahil kapag ang tao ay namulat na sa mga pag-iisip ng sambayanan, siya ay makasarili na, mayroon na siyang pagpipili, kuminsan mayroon siyang tinatangi, mayroon siyang ibang pagtingin na itong taong ito ay tanggapin, ito ay hindi. Ang tawag diyan, diskriminasyon. At dahil sa diskriminasyon, ay nagkaroon ng pagkahati-hati ang tao at walang pagtanggap sa ibang mga lahi. Pero ang mga bata, wala pong ganyan. Kaya ang malugod na pagtanggap ay ang malugod na pagtanggap na ginagawa ng mga bata, ganon rin dapat ang ating pagtanggap sa kalooban ng Diyos upang ang Diyos ay maghahari sa ating mga puso. At kapag maghahari siya,
yun yung kaharian ng Diyos. Kaya ang mga bata nagiging modelo sa paghahari ng Diyos sa atin, hindi na ayon sa tinatawag na Torah o tradisyon ng kautusan. Pangatlo, ang pagiging tulad ng mga bata ay ang pagtanggap sa Diyos. Kapag ang tao ay medyo lumaki na at lumalalim na ang kanyang mga pag-iisip, mayroon na siyang ibang mga kaalaman, mayroong ibang mga pag-iisip na kung minsan nagtatanong na siya, ito ba ay ganyan? Tungkol sa pananalig, tungkol sa panampalataya, tungkol sa mga doktrina, at kung minsan, mayroon pa siyang pagtingin, ano ang Diyos na sa kanyang paraan, sa kanyang filosofiya, sa kanyang paningin, ay ganito dapat ang kanyang pag-isip. Wala yan sa mga bata. Basta't mga bata ay tanggapin, yun yung Diyos, love nila ang Diyos, mahal nila ang Panginoon Diyos, at ganon ang kanilang ginagawa. Hindi na mag-question pa, hindi na magtanong pa kung anong mga filosofiya, kung anong mga pag-iisip, at kung paang doktrina at dogma ang iniisip ng bata, pagtanggap. Kaya dapat gagaya tayo ng mga bata sa pagtanggap ng Diyos upang ang Diyos ay siyang maghahari ng ating mga puso. Kaya, nung sinasabi ng ating Panginoon, como aledem, maging tulad ng bata, ay ang maging tulad ng bata sa pananalig, sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos, sa pagsabuhay, sa turo o mensahe ng ating Panginoon Diyos. Pang-apat, na ang pagtulad ng isang bata ay ang pagtingin rin ng pagiging imahin at larawan ng Diyos sa lahat ng tao. Bata ka o matanda, ikaw ay imahin at larawan ng Diyos. Kaya hindi po natin basta iba ang pagtingin sa mga bata o kaya sa ibang tao, sapagkat lahat tayo sa harap ng Diyos ay pantay-pantay, sapagkat parihas na imahin at larawan ng Diyos ang nasa atin. Hindi po tayo tumatangi, hindi po tayo pumipili, hindi po tayo kung ano ang tanggapin sa buhay o ating sabihin na iyon ay katanggap-tanggap dahil mula sa Kanya. Wala pong ganyan ang Panginoon. Lahat tayo ay pantay sa paningin ng Panginoon. Lahat tayo ay nakatanggap ng Kanyang pagiging imahin at Kanyang pagiging larawan. Kaya tulad ng mga bata, dapat tanggapin rin natin na mayroon tayong pagtaguyod sa karapatan ng mga bata. Kung tingnan po natin ang mga batas, lalo ang mga batas sa Pilipinas, napakaganda ang mga batas natin sa proteksyon sa mga bata. Pero nakalungkot na mayroon nga tayong bantay bata, mayroon tayong mga batas sa proteksyon sa mga bata o lalo na yung mga tinuturing na vulnerable sa ating sambayanan. Pero karamihan sa mga bata ay biktima ng domestic violence o ang pananakit sa loob ng bahay. Dahil ang mga magulang na irresponsable o kawalan ng pagrespeto sa karapatan ng mga bata ay kuminsan pinahirapan ang kanilang mga anak o kaya ginagamit ang Pilipinas sa isa sa mga bansa na nagkaroon ng pagbibinta sa mga bata sa cyber sex o sa internet. Binibinta ang mga bata. At sinong nagbibinta? Kanila pang mga magulang o mga kamag-anak. Nakalungkot po yan na tayo na Kristiyano na dapat tayong magtaguyod sa karapatan ng mga bata at magkaroon ng proteksyon sa mga bata at mga vulnerable na mamamayan ay nangunguna pa sa buong mundo sa ganyang kalunus-nusang mga ginagawa at karumal-dumal na ginagawa ng ating kapwa Pilipino.
Panglima, ang pagtanggap ng tulad ng mga bata ay una sa lahat ang malugod na pagtanggap sa Diyos sa ating mga puso. Sa pagtanggap ng Kanyang mensahe na atin pong marinig sa Ebanghelyo o sa turo ng ating Panginoong Hesus, at ang pagkaroon ng habag, awa at pagmamahal tulad ng ating Poong Hesus Nazareno. Na siya ay nagmamahal sa atin, tayo nananalig sa ating Poong Hesus Nazareno. Lalo na kapag kadibuto ng Poong Hesus Nazareno, tularan natin siya sa kanyang pag-ibig, sa kanyang habag, sa kanyang awa, at sa kanyang pagtanggap sa lahat. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Poong Hesus Nazareno. Pagkasabi uli, mahal ka ng Poong Hesus Nazareno. Mahal tayo ng ating Poong Hesus Nazareno. Pumalakpak po ang lahat na nakadama ng pag-ibig at pagmamahal ng ating Poong Hesus Nazareno. At dahil dito, dapat matulad tayo ng mga bata sa ating pananalig sa Diyos, sa ating mga pamamaraan sa buhay, upang tayo ay tunay nga na imahin at larawan ng Diyos, sapagkat hindi lang tayo nagkaroon ng sa batas o sa salita o sa mga nakasulat na nagbigay ng proteksyon sa mga kabataan. Tayo ay tulad ng mga bata sa ating pag-ibig at pagmamahal sa Diyos, sa ating pananalig sa Kanya, na napahayag din sa pagsabuhay natin sa kabutihan at sa pagiging tagapagtaguyod ng katarungan, ng kapayapaan, at ng katotohanan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo sa ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng Kanyang mga anak, ang ating mga pangailangan. Atin pong itutugon, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bukasyon. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakararanas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili ng Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kariyan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihang Ama, binigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa ng bawat isa. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
sa aming kamay, sa iyong kabutihan, aming ialay, ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling aming naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan. Sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at iyong loob, ang tayo ni Kamot, pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinantulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kakaisa namang helen si siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi siya kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang mahalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ni galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo Diyos sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo, at subok at bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan ba maghanap ng siguro ng dagat? Walang makitang tulad mo. Mabuting man
ang mundong ito. Sikaping mapantay ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailanman walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya. Mag-ikong alay, purit pagsamba sa iyo, Jesus. Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging ligaya. Munti kong alay, paborit pagsamba sa iyo, Jesus. Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Pangapaalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalo mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla na yung tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng Pong Isus Nazareno. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan o yung panangin ay ringgin ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo, Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbigay sa inyo ng mga biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Tulad ng mga bata sa ating puso, tayo ay tatanggap sa Diyos, sa Kanyang kalooban at sa Kanyang Ebanghelyo upang tayo mamuhay na matuwid. Ngayon na po ang pusbas, mangyari po namin taas bagya, mga ibang pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagpos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng bilisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming mamalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayking taglayang kapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaralan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaralan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati